breaking news kahapon, no? Kahapon to nangyari na natawa ako sa sitwasyon talaga sa politika sa atin, no? Kasi ito yung nangyari kahapon na si VP Sara, binisita niya si former Vice President Leni Robredo doon sa Naga City. Kasi nag-attend daw to si VP Sara sa Piña Francia ng piyesta ni Piña Francia. So ang binisita niya si former Vice President Leni Robredo. So nag-usap sila. Ito yung balita kahapon na parang di na nilagyan ng breaking news, pero ang mga reaksyon nito sa nakapanood nitong balita na to magtanong talaga, parang siguro yung kalaban sa politika nito parang gumanon siguro sa puwet, no? Parang sinundot siguro sa puwet ng surot kasi may nangyaring hindi maganda. Ito sa kalaban sa politika nito kay VP Sara, hindi maganda to. Tingnan nila. So, pakinggan natin to. Vice President Sara Duterte binisita si dating Vice President Leni Robredo sa bahay nito sa Naga City. Sa isang pahayag, sinabi ni Robredo na personal at hindi tungkol sa politika ang kanilang pinag-usapan. Nasa Naga raw si Vice President Sara para sa Peña Francia Festival at sinamantala raw nito ang pagkakataon na bumisita kay Robredo. Maniwala tayo na wala ang hindi napag-usapan ng politika. Magandang laban to, magandang magandang pangitain to. Kasi di ba si Sara Duterte, yan ang tinatawag nilang Agila ng Davao, Agila ng sa Mindanao. Ito naman si Robredo, nasa kanya yung bulkan na Mayon. Ito naman siya yung bulkan ng Bicol. So nagsama. Pag ito yung pailulipad ang Agila, tapos sasabog ang bulkan. Ang ganda to. Kung magsanib to, kaya ngayon may kasabihan talaga na wala talagang permanenteng kaibigan sa politika at saka permanenteng kaaway sa politika. Although si Sara naman at saka ito si Robredo, hindi naman sila magkalaban sa politika kasi si Robredo, dating Vice President, ito yung nag-turn over na mga niya kay Sara Duterte. Hindi naman sila magkatunggali talaga sa politika. Ang nagka-problema lang naman ito dati si yung si Robredo at saka yung tatay ni Vice President Sara Duterte, yung si former President Duterte. Sila naman na sila naman na magkalaban sa politika, pero wala silang masyado dating hindi kagaya ngayon na hanggang sa Kongreso kinontrol ni President Duterte dati ang Kongreso na pagka yung budget ng OVP ang dadaan sa inyo, pag nanghingi ng budget to, gipitin nyo. Walang nangyari na ganoon nga, di ba? Ngayon lang nangyari ito na nagkahiwalay itong si Sara Duterte at kasi si Bongbong Marcos sa politika. Ngayon lang ito nangyari na gipitan. Paano susunod taon kaya nito gipitan pa din? So ito yung sitwasyon ngayon na sabi nga nila ng dalawa na wala silang pinag-usapan tungkol sa politika. Maniwala ka ba na hindi sila nag-usap sa politika? Kahit paano mayroon yon, hindi naman natin pwede na sabihin na hindi sila nag-usap sa politika kasi dalawa silang politician Parehas sa bugada. Ngayon, anong napag-usapan nila doon? Hindi natin alam kung anong pinag-usapan nila. Ngayon sa kabila, itong administrasyon ngayon, parang sinundot nga ng surot ang puwet nito mga to. Nag-isip na. Parang may lumuluwag na sa kanilang pag-iisip. Ano kaya ang pinag-usapan nila noon? Isa pa may galit na galit, Trillanes. Galit na galit daw sa nangyari ito na nag-usap si Duterte, Sara Duterte at saka si Leni Robredo. Galit na galit. Kasi nga daw, dapat i-impeach nila yan dati. Ngayon, ano nangyari? Nakipag-usap ka dyan kay Sara Duterte. So ano ngayon ang problema may problema na naman ngayon. Itong si Trillanes at kasi si Trillanes kay Robredo. Ang problema na naman sila nito ngayon. Kasi sila yon dapat ang magkakampi. Ngayon, binisita bigla nitong ni Vice President Sara Duterte. Sumabog to ngayon. Ngayon si Sara Duterte, kayo lang marunong magpasabog ng mga ganito mga kukote nyo. Pasabugin ko rin yung kukote nyo ngayon. Ngayon, pumunta siya ng piyesta ng Piña Francia.
dumaan sa bahay ni Robredo. Di nga daw to nakapag ano eh. Di nga daw to nila pinag-usapan eh. Bigla na lang naisip. Maniwala ka ba? Eh sa pool pa naman, sa pool daw dito. Hindi nagpunta na doon ng ano, piyesta ng Pirna Francia. Ibig sabihin nito, mayroon siyang talagang mayroon ako nakikita nitong ano mayroon ako nakikita nitong pasabog talaga siyang hindi maganda talaga tingnan sa administrasyon. Kayo manda kayo kung anong plano nitong dalawa na to, kung napag-usapan talaga nila tungkol sa politika ng ano, mag ano na lang kayo. Mag-isip-isip na lang kayo talaga ngayon. Baka di na kayo makatulog ngayon. Baka magang ngiwi na naman to. Parang di ako makatulog nitong ginawa na naman ito. Tapos ang vice presidente na ngayon, nag-iikot talaga siya. Eh ngayon si Leni Robredo, di naman to tatakbo ng senador. Ang target talaga niya is mag-mayor ng Naga. Doon siya doon ang concentrate niya. Na-interview yan siya na wala siyang ngayon sa national election talaga. Hindi siya sasali doon. Lokal ang gusto niyang samahan. So tingnan natin kung ano ito kaganapan talaga ito sa bandang unahan pa. Tingnan natin. Tapos hindi pa naman nag-umpisa ang filing ng candidacy. Marami pa mangyayari ito sa politika ngayon sa atin sa Pilipinas. Tapos ang PDP laban kahapon, ayun na, na sila ng nila sa gustong i-endorse nila ng magiging senador. So tatlo muna yung nila. So pag-usapan natin sa sunod yan kung ang tingin natin yan sa mga kandidato nila. So although ang tatlo ngayon, Bato de la Rosa, Bongo, at saka si Philip Salvador, yan man lang may nominate na ngayon na pwede tatakbo ng senador sa kanila. 12 yan na dapat ang kukunin na lineup. Pero sa ngayon, wala pang tatlo pa lang yan. Kulang pa sila ng siyam. Bali, kung sana tingnan natin kung magiging kumpleto bang lineup nila. Palagi ko mahirapan sila sa 12 kasi alam mo naman, pagka ganitong politika sa atin nga, pag nakaupo ngayon si Marcos, ang mga tao na kay Marcos lahat. Pag nawala si Marcos, kung sino papalit niyan, doon na naman pupunta. Ang mga tao ngayon, ang mga politician sa atin, dapo parang langaw. Yan ang politika sistema sa atin. Dito, sa ibang bansa, hindi po pwede yung ganyan dapo ng dapo. Kung anong ka, political party ka, doon ka lang. Hindi ka pwedeng hindi ka pwede ng dapo, lipat ka sa kabila kasi malakas to ngayon. Lipat ako doon sa kabila. Dito sa ibang bansa, hindi pwedeng gagawin yan. So balikan natin yung yung nangyari ngayon kay BP Sara at saka kay former BP Leni Robredo. Maganda ang ko niyan kasi magkaaway nga sa politika yung tatay ni VP Sara at saka si former VP Robredo. Ayon, ngayon na sila nagkabate. Malala natin nag-usap lang naman sila. Pero sa mga politician na ganyan, imposible wala mga pahapyaw na mga sinasabi niyan. Eh, magtanong-tanong yon. Diba? Lalo si Sara, galing sa administrasyon, nag-resign as DepEd Secretary sa TFL-CAC. So, mayroong something talaga na to. So, although, Ma'am Sara, maraming salamat sa inyo na ganito, parang di na kayo nag-unit team sa kabila, pero dito sa ibang side naman, doon po kayo nakipag-bati na. Ma'am Leni, salamat. Paano ngayon ang mga pinklawan? Galit na naman to, uulbo na naman yung mga bangs nyo ngayon. Kasi nga, nakipagsanib nito kay Sara Duterte. Marami na mga pinklawan kay ayaw kay Sara Duterte. Marami din yung supporter kay Duterte na ayaw kay Leni Robredo. Anong gagawin natin ngayon dyan? Yung dalawang leader ngayon, nagsama na. Ay, hindi naman nagsama. Nag-usap. So, tingnan na natin kung ano talagang nito. Ano ang resulta nito. Kasi ang politika nga sa atin, grabe ang laro. Sobra ang laro. Tapos, plus pera. Grabe ang gasto ng pera para sa mga politician, para sa mga butante. So, ngayon mga butante, nakikita na natin kung sino na talaga yung mga marurumi maglaro sa politika. Ngayon, yung sa kongreso, yan ang pinakamarumi ngayon. Yung mga congressman nyo dyan sa mga distrito nyo, nakikita ngayon dyan sa na nakipagbastusan dyan sa ating vice presidente. Huwag nyo nang ibuto yan. I-boycott nyo na. Palitan nyo ng bago.
Para makatikim ng ano yan, makatikim sila ng hindi maganda. Lalo na yan si Kimbo, nako, burahin nyo yan sa distrito nyo, Marikina. Di maganda yung pinakita ni Kimbo na yan. Pili na kayo ng maayos-ayos na ano dyan, kandidato dyan sa ano nyo, sa lugar nyo. Kasi sobrang diehard siya. Itong leader nila sa ano, sa Kongreso. So tingnan natin yung darating na eleksyon. Itong sunod na buwan, filing na ng kandidacy. So malalaman natin kung sino yung kakandidato sa mga lugar na yan, sa mga senador. So ito yung batayan natin ngayon. Kung sino ba talaga ang dapat natin iboto kasi nalalapit na. Sunod taon na ng eleksyon, sunod buwan, filing na ng kandidacy. So doon tayo mag-ano na, himay-himayin natin itong pipiliin natin ng mga kandidato. So itong nangyari ngayon kay Sara Duterte at saka kay Leni Robredo, maganda pangitain para doon naman natin makikita na si Sara di na ano sa unit team ngayon nag-iba siya ng ano, nakipag-usap ito sa kabila na ayusin ang mga gusot nila. Diba, wala nga silang problema. Di nga sila nagka-problema nitong isang ali ng Bicol. Wala silang problema diyan. Kaya tanggapin ba siya ni Robredo kung mayroon silang alitan noon? Wala. Paano kung pag-turnover natin ng Vice Presidente mula kay Leni Robredo hanggang kay Sara? Wala namang problema si Sara Duterte. Wala naman siyang ano na reklamo na ay ito pala may ano to problema dito, ganito, ganito. Wala. Wala siyang nilabas na mga statement na ganun. Kung matatandaan natin, wala akong narinig ha. So ngayon yung ano, itong nangyari ngayon sa dalawang babae, maganda to. Maganda tong sa tingin ko. Pero sa iba dyan, mga diehard nga, hindi maganda para sa kanila kasi parang sabi nga ni Trillanes, tinatry daw sila ni Leni Robredo. Ewan ko ba tong si Trillanes, puro na lang tong ngak-ngak ng ngak-ngak. Kakandidato ng ano to, kakandidato ng mayor ng Caloocan City. Tingnan natin kung ano talaga ang magiging resulta rin nitong Trillanes na to. Kung okay ba ang ano nito sa Caloocan. Tingnan natin kung saan to siya pupulutin naman itong darating na eleksyon. Declare na siya magkakandidato ng mayor ng Caloocan. So ngayon, balikan niya binalikan niya ngayon si Leni Robredo. May maraming mga sinasabi. Ang dami niya mga sinasabi. Galit na siya. Ngayon, bati si Leni at saka si VP Sara. Ngayon, itong si Trililing, ayun na, ngawa ng ngawa. As usual, yan ang gawain niya, ngawa ng ngawa. Ewan ko ba itong tao na to, parang hindi napapagod sa mga sinasabi niya. Parang feeling niya marami naniniwala sa kanya. Ang naniniwala sa'yo, gagaya mo rin Trililing, pero kaming mga hindi namin nakikita yung mga ginagawa na yung sinasabi mo. Tumigil ka na lang. Concentrate mo na lang yung sarili mo dyan. Makamanalo ka pa dyan sa Caloocan. Sige, ituloy mo na lang yung pagkakandidato mo dyan. Huwag ka nang sasaw-saw dyan sa ibang mga issue. Kung ano talagang plano mo sa Caloocan, kung sabi mo, linisin daw niya. Lahat ng kandidato, kung tatakbong bago ka dyan, linisin daw. Ewan ko, puro na lang linis. Si Leni Robredo nga, ewan ko, kung nakapagwalis-walis yun. Kasi sabi niya na, di lang daw inasahan nyo na pagbisita doon, nakapagwalis-walis kayo sa bahay niya. Nang dumating si VP Sara, pinag-usapan yun bago yung darating. Napag-usapan yun. Na bago itong darating pizza na ito, pumunta ako dyan sa inyo. Piyesta pala sa Pransya, punta ako dyan ha, tapos daan ako sa inyo. Ganyan naman sa atin mamiesta ako dyan sa inyo ha. Tapos sa simbahan, prosesyon, punta ako sa inyo. Ngayon, charla-charla tungkol sa politika. Di man mawawala yan. Kahit nga mga ordinaryong tao, pagka mahilig ka rin sa magkwento-kwento sa politika, di naman maiwasan yan. Kaya abang tayo itong nangyari sa napag-usapan ni VP Duterte at saka former VP Leni Robredo. Tingnan natin. Plus, Trililing, galit na galit.